Hi guys! Welcome back again to our channel. Today naman is Sunday, August 13. At 3 days na lang is pupunta na si Kuya sa Sherbrooke. Bali, doon pala siya mag-aaral ng college. Nag-college na siya dyan, pero dahil yung gusto niyang kuning course talaga is wala dito sa next city doon sa Sherbrooke. Kaya lilipat siya ng Sherbrooke at ngayon ay pupunta kami sa bahay namin. Yay! Yung sasabi na naming bahay na namin kasi officially amin na yon, pero nandun pa yung previous owner. At yung kung napanood nyo na yung vlog namin, yung nagtingin-tingin kami ng mga furniture and appliances, halos may matay kami sa presyo. Kung bibili namin lahat na brand new, yung rep, yung kalan, tapos yung sopa, kama, ang quote sa atin is mabot ng 10,000. 10,000 plus, bali malaki kasi yung tax. 9,000 lang yon total, pero dahil nasa 1,300 yung tax, so mabot ng 10,000 plus. Ano lang yun, hindi pa yung kompleto, hindi pa pala namin nasama yung washing machine tsaka dryer. Tapos yung sa bedroom, sa aming bedroom pa lang, wala pa yung sa mga bata. So masyadong malaki. Kumbaga na yun, yung mga tinignan namin is mga hindi pa yun mga sobrang mga mamahalin, mga simple lang yun. Mabot na ng 10,000. So ayun, kaya sabi namin, pag-isipan muna namin, merong loan, no? Merong financing sila, kaso ang laki ng patong, 11%. 11% ang patong, so masyadong mabigat. Hindi katulad sa Pilipinas, yung pag dati nun sa Citibank, meron ako laging merong 0% interest pag sa SM ka pumili, ganun. Walang ganun dito, hindi masyadong uso. So ayun nga, nag-usap kami kahapon na wag muna. Tsaka sakto naman, kaninang umaga nag-text yung previous owner na willing daw silang ibenta sa amin yung mga gamit nila. Bali, na-propose na namin yun sa kanila noon, na in case na hindi nga nila kayang dalhin na yung mga gamit, willing naman kaming bilhin. Tapos sabi niya hindi pa sila sure, kaya kahapon nagtingin-tingin kami para in case na hindi nga nila ibenta sa amin, may idea na kami. Ayun naman, sakto naman talaga. At least nakatulong sa pag-decide namin yun, na kung bago ba ang lahat, bago ba yung mga gamit or luma. So ayun, dahil nga doon na-deciduhan na namin na nakapag-desisyon na kami na yun na nga lang, bilhin na lang yun. Sakto nga. At sila na rin ang nagsabi na ibebenta nga nila sa amin. So ngayon, ang gagawin namin is titingnan namin yung mga gamit, then pepresyuhan na lang, makikipagtawaran na lang kami siguro kung magkano yung lahat. Hindi naman lahat ng gamit nila. Rep, kalan, washing machine, tsaka dryer. So yun, yung 4 na item na yun. Yung iba naman, medyo luma na, katulad ng dryer, luma na raw. Pero okay na, at least basta nagagamit, pansamantagal. Pansamantagal, kapag palitan na lang din siguro kapag nasira na, ganyan, pag nagka-budget, ganyan. So ayun, yun yung pakay namin today. Wala nasa plano yung paglakad namin ngayon, dahil gusto namin mag-ayos sa bahay. Kaso yun nga, aalis na rin kasi sila next week, so aalis din kami, hatid nga namin si Kuya. So baka ito na yung last na time na chance na makita namin sila ulit. Makita namin sila at makita yung mga gamit nila. So ayun, ginarab na namin, pupuntahan na lang namin ngayon para mas okay. So ayun guys, ikaw may dadagdag ka pa? Tinanong na kita, ha? May dadagdag ka pa sa sinabi ko? Nagulat ako, ha? Ayun, yung
yung about sa finances, yung partner na financing company, ang interest rate, annual interest rate is 11%. And then may option na mag personal loan sa bangko namin, sa aming bank. So nagpa-print kami ng quotation. So nasa 10k or 11k. Ganun din sa bangko, yung personal loan is 11%. Grabe. Tapos napakataas. So chinek ko yung ibang credit cards. May mga credit cards na may mababa lang yung interest sa big purchases. Pwedeng bibilin mo muna siya, tapos kapag posted na yung transaction, may option na i-turn mo siya into installment payment. So ang nakita ko sa 6 months ay 5%. Tapos kapag dito sa Quebec is mas mataas ng 2%. So 7%. Ba't kaya ganun? Ewan, siguro depende sa tax. Siguro kasi halimbawa yung bank na yon is hindi from Quebec, mas mataas kapag dito. Tapos may mga bank din na nag-offer outside of Quebec lang, yung sa iba kong credit card. So so yung sa sarili naming bank 11% din. So hindi namin gusto yung ganong interest rate. Saka dito naman marami naman nagbebenta ng second hand. Oo. So minsan yung mga medyo okay pa na appliance binebenta lang ng $100. Tapos minsan bidding pa. So hindi naman masyadong tumataas yung price. So parang nakapanghinayang na mag-i-invest ka ng ganung kalaking halaga, mas tutubo pa. So nagdi-depreciate kasi yung presyo nun. Baka hindi mo pa tapos na bayaran, depreciated na yung appliances. So, yun. Dahil syempre kagagastos lang namin sa down payment, maglabas ulit ng malaking halaga. Saka kung interesado kayong malaman yung financial aspect nung bili namin ng bahay, gagawan namin ng hiwalay na episode na vlog. Abangan nyo yun. So yun ang aming update, at sana magkasundo kami sa presyuhan. May mga items sila na medyo bago-bago pa, merong items na luma na. As tinitingnan ko rin kasi yung may mga pusa sila. Siyempre yung sa washing machine, no? Oo, baka yung washing machine tambak ng balahibo ng pusa. Talagang pagpasok mo ng bahay, pero ginok ko nga yung yung may-ari. Yung pusa ba iiwan nyo? na-shock siya eh. No. As if mahilig ako sa pusa. Ayun. Mahilig sila sa pet dito, no? Oo. Halos lahat sila dito may pet, kundi aso, pusa. Bihira lang yung walang pet. Saka yung pet dito super spoiled. Kaya hindi kami makapag-aso dahil Sabi nga ni okay, Ray, sabi niya yung, di ba kaya ka kumuha ng aso para para maiwan mo yung may magbantay sa bahay. Ngayon hindi ka na makalis ng bahay dahil walang bantay sa aso. Baliktad. Totoo yun. Tapos kapag may aso ka or pusa, kapag aalis ka, gusto dito yung magyayaya ka ng pet. May pet hotel. Hindi naman talagang hotel, bahay. Parang ganun. Sa akin, iwanan sa akin. Di ba? Ako ganun. May pet hotel din na. Meron din palang pet hotel. Pero kawawa yata sa pet hotel yung mga mga aso. Mas ma-prepare nila na sa may bahay. Meron daw dyan,
matanda yata, talagang nagtatanggap siya ng mga pet. Pag isang linggo, ganun. Kasama na yung ano, ilalakad nila, paliguan din yata, hindi ko sure. Depende na lang siguro sa usapan ng may-ari. So, ayun. Makulimlim today. Maulan bon. Ayan. So, ayun, sana naman magka-agrihan na dun sa presyo. Then, tawaran portion Tawaran po siya. Siyempre, titignan pa rin namin kung ano yung status kasi hindi rin kami makapag-presyo eh. Tapos nag-search din siya kung paano ba kukumputin yung ano. O, nag-google ako ng depreciation rate ng bawat klase Oo. ng Paano yun? appliance. Yung sa So, online i-type mo lang, appliance depreciation rate. Tapos may mga percentage. percentage. Natatandaan ko sa washer, 12% per year depreciation. Tapos kinalculate ko yun. So kung naka 10 taon na, halos wala nang value. Oo, negative value na. Pamigay mo na lang. Oo, pero at least nga dito, tanggap nila yung yung pag-benta-benta ng second hand. Hindi naman sila maarte. Mas ko pa nga dito eh, kasi sa Pinas experience ko, ayaw na ibenta, gusto hingin na lang, kahit maganda pa yung lalo pagka mag-anak. Akin na lang. Ganon. Yun. At least dito, lalo na siguro ngayon, siguro dati yun, ganon. Baka ngayon kasi meron ng marketplace. Dati kasi alok-alok lang, di ba? Parang manual lang na, binibenta ko to, ganyan. Siguro kaya ganon. Minsan, nahihiritan ka na, akin na lang. Magbibenta mo, bigay mo na lang sa akin. Pero siguro ngayon iba na, nag-evolve na dahil nga may online na. Pwede mo na i-post, marami nang makakakita. Dati kasi kung sino lang yung nasa no? Sa circle mo, yun lang ang yung malaki ring advantage yung marketplace. So yung pala nung minessage ko yung dating may-ari, sinabi ko na tungkol nga dun sa interest namin na bilhin yung gamit nila. Ang sinabi ko is para hindi na tayo gaanong mahirapan, na kayo is babaklasin nyo pa yon, tapos dadalhin nyo pa sa Rivier. Yung titirahan pala nila para explain ko is malayo, siguro mga 7 to 8 hours yung biyahe. So parang paano ba ko-compare yun sa Pilipinas? Parang Bicol, gano'n. Di pa ako nakarating ng Bicol eh. Siguro Pangasinan, La Union hanggang Metro Manila. Ganon siguro. Basta 8 hours ang biyahe. So 800 kilometers away. Oo, mga ganon. Basta malayo. So syempre kapag hinakot mo yun, magpapagasolina pa sila, o may trailer, babayad pa sila ng moving company. So para hindi rin sila magastusan. Tsaka may chance na masira. Oo, malaki yung chance na masira kapag na biyahe. Yun. So sa side din namin is makatipid kami. Tapos yung hassle ng pag-arrange ng delivery, yung pag-i-install, so maiwasan din namin. So hindi na gagalaw yung less hassle. So at least halimbawa paglipat namin, lagay na lang namin yung gamit namin, yung mga pagkain namin sa ref, makapagluto agad, at makapaghugas agad ng damit, makapaglinis ng makapaglaba agad, hugas ng damit, makapaglaba at makapag-dryer agad. So laking bagay na mabibili rin namin yun. Although very rare yung ganong arrangement na kasama siya kasi personal na gamit yun eh. Yun po. Minsan may nagbebenta rin na na kasama na yun. Mostly minsan, dito yung rep tsaka kalan. Usually kapag magre-rent. Yung pala dun sa offer ng kadalasan kasama yung yung dishwasher.
yata mahirap i-install. Oo, Magkakaintindi maraming ko. ikakabit. So ang rule kasi rito, basta nakakabit sa bahay, default na kasama. O, tanungin pala natin yung exhaust no sa ano, siguro kasama na yun. Tapos yun pala dito, common yung dishwasher. Nung time ko sa Pinas parang hindi pa common eh. Comment down below kung may dishwasher kayo. So, ang sistema sa dishwasher is yung pinagkainan mo iipon mo na lang doon, tapos kapag puno na saka mo lang paanda rin. So sa case namin, once a day niraran namin yon. So ano siya may steam sa loob, so lalambot talaga yung mga mantika, malambot na yung mantika eh. Ayun. Yung mga nakakapit Nakadikit. na pagkain sa sa mga mga plato. Tapos liliko muna ako. Tapos yun nga, madali lang dahil hindi ka na magsasabon, may ilalagay ka ng sabon doon. So yun. Malaking tulong sa amin yun, yung dishwasher. Nung Pero una, nung una nag-aaway pa kami. Kasi ayaw niya pumayag. old school. Ayaw ko pumayag na mag-dishwasher. Lalo na ang attorney ng pro dishwasher si Kuya. Ayan, nasa likod. Ako anti-dishwasher. Oo. Hindi ka naman dali tutulong sa Kasi ang katwiran ko is ayun yung yung training ng mga bata para maging makagawa ng household chores. Yun ang basic, Kasi diba? siyempre nung bata kami, yun ang gawain namin. So ligtas na sa gawaing bahay yung mga magulang namin. Ang intindi na lang nila is paano kami palakihing mabuting nilalang, mabuting mamamayan. So kami na magkakapatid ang naghuhugas ng plato. So ang worry ko is kapag halimbawang yung anak mo is hindi nasanay sa household chores, baka mahirapan Kapag sa nasa buhay. ibang lugar, Oo. Baka simpleng plato lang, hindi mahugasan. Oo. Walang dishwasher, diba? So kagaya niyan, pupunta na siya sa Sherbrooke, may dishwasher kaya ron. Baka ma-homesick siya, ma-miss niya yung dishwasher namin. Isang bibig lang naman Kahit na basta maiipon yun. Hindi, may cashier siya sa Yun, sa- baka hindi ka maghugas, magalit sa iyo yung Ako nga taga-hugas cashier. Abangan nyo yung vlog namin sa... Nung tumira nga ako sa sa- Shibugamo, ako taga-hugas ng plato nila kasi hindi na ako makaantay, hugasin mo sa akin. Kaya hugasin ko lang sa kanila rin. Yun guys, abangan nyo yung vlog namin. Ang bait-bait ng anak ko. Papunta namin sa Sherbrooke. So, pupunta muna kami sa Sherbrooke bago kami maglipat. So, So, ibig sabihin yan, yung mga ka-housemate mo is hindi sila tinuruan ng Oo. magulang nila maghugas ng plato. Yes. Ikaw lang yung naturuan. Yes. Kasi kita mo yan. Sila lumaki ng may dishwasher. Oo, dependent sila sa dishwasher. At least ikaw, bago ka nag-dishwasher, natuto ka muna ng manual. Tama naman din yun. Di ba? Oo. Oo, Hindi naman lahat ng lugar may dishwasher. Oo, di ba? Parang ba brown out? Oh. Hindi malamig yung tubig. So, ayun. Yun guys, bali pala itong vlog namin is updated na. Yehey! Kumbaga yung mga nakaraang vlog, mga naipon siya yung sa pag-house tour namin. So, ayun nga, abangan nyo yung aming trip papunta sa Sherbrooke. Bali yung Sherbrooke, siya, bandang baba pa. Teka, hindi pa tapos ang dishwasher topic eh. Ano pang dadagdag mo sa dishwasher? Yung sa paghugas pala sa lababo, medyo challenge dito. Yung unlike dyan sa Pinas, kaya common yung dishwasher kasi
pag nagugas ka sa lababo, kailangan mo pang itimpla yung hot Tubig. and cold, yung tubig pala. Minsan magugulat ka, mainit, minsan super lamig. So, ganun. So, yun yung reason bakit laking tulong ng dishwasher. Kasi babanlawan mo na kahit hindi mo na hawakan yung plato, kahit hindi ka na mabasa yung kamay mo. So, ganun lang, i-sprayan lang, tanggalin lang yung mga malalaking chunk ng food, and then lilinis na. Yung pala, info lang para sa hindi pa nakakagamit ng dishwasher. So ayun guys, tapos na yung transaction namin dun sa Shibugamo, dun sa dating may-ari nung binila namin ng bahay, at nagkasundo na sa 4 na appliances: ref, kalan, washing machine, dryer. Everything is $2,000. So yun, nakatipid na kami, malaking tipid na. Lalo na dun sa kalan, nagustuhan ko yung kalan, halos bago pa, wala pang scratches. Yung ref medyo luma na pero okay pa. Mukhang high-end siya nung binili siya. Yung panahon niya nung binili yun. Mukhang siya, yung high-end siya nung time na yun. May konting sirang basag lang na plastic pero okay na. Tapos yung washing machine, bago-bago pa. Tsaka yung dryer, almost kumaga walang lumang-lumang gamit sa 2,000. Kaya sulit na rin. Tapos bibigyan daw nila kami ng isang kama, hindi daw kasi nila madadala, di ba? Na yun, pwede nang gamitin ni Ate Jess yun, yung isa. So, tsaka marami pa rin naman silang iiwan, kaya okay na rin na yung binayad namin is 2,000 Canadian dollar. Hindi, yun, yung computation, hindi lang basta hula. Mayroon siyang system. Meron akong system. Kasi rin yun, meron din mga website, lalo na yung mga insurance. Kasi halimbawa yung mga ganyang property, nagpa-insure ka ng bahay, kasama sa tinitingnan ng value is yung mga appliances. So sa mga insurance, meron silang way para makalculate yung depreciation cost ng mga appliances. So hinanap ko yung percentage. So ilang percent pa yung ibinababa ng value kada taon. So based dun sa input nila na kung kailang year nila binili, tapos kung magkano yung pagkakabili nila, tapos yung nasa website na depreciation cost, kinalculate ko, compute. Tapos pinakita ko sa kanila, ito yung website, ito yung sinabi na depreciation percentage per year. Tapos ito yung magiging cost, parang 2,200 yung total sa 4 na appliances. 2,200. Oo, tapos sabi ko, tumawad pa ako ng 200. Kasi ang advantage niyan sa inyo nga, dahil hindi nyo nababaklasin. Kasi hindi sila nag-hire ng movers, sila lang pamilya ang nag-aasikaso. Nag-hire na sila ng truck. Yung truck lang nila. Tapos yun nga, nagustuhan naman nila yung presyo, saka doon daw sa pupuntahan nila, marami naman silang mabibilan ng murang appliances. So baka yung 2,000 na yun, makabili sila ng same set ng appliances ng 4. So less worries or less work na sa kanila, saka sa amin din. So happy kami dahil tinanggap nila yung offer ko. So wala nang tawaran portion kasi pinakita ko yung yung computation. Eto, yan. Okay. Ayun. Approve. And then nag-online transfer na agad kami. Binayaran na agad namin. Ayun. So yung ibang budget namin, magagamit pa namin sa ibang bagay. Syempre marami pa rin namang kulang. May mga surprise expenses din. Hindi namin binidyo kasi nga para surprise sa inyo. Magkaka-video kami. Malalaman mo kung aling bahay. Syempre paglilipat na. Hindi, mahulaan nila, mai-out na nila yung mahulahan nyo agad. Yung mga bahay na walang ang
gamit. Ay, oo nga pala, may clue na kayo. So, ano na, yung may mga gamit na lang pala ang matitira. Obviously. Tapos isa pa ring agenda namin sa pagpunta dun sa Shibugan is magpapaalam nga si Kuya dun sa aming friend na si Laylay, may catering. Ayun, successful naman. Magpaalam na maayos. Kahapon kasi busy siya, nag-catering. So, ayun lang guys for this video. Oh, may dadagdag ka pa. Wala na. Ang haba na. Mahaba na to. Sige guys, maraming salamat sa panood, sa mga nag-comment. At tinatry namin yung best namin na makapag-reply. So, ayun. Kung gusto nyong panoorin nyo ulit yung mga video para makita nyo kung alin ba dun yung may mga gamit or wala. So, sige guys, maraming salamat. Bye-bye!